Yayaman tayo! Nag-aabang ako niya ng masasakyan. Buti na lamang dumaan itong aming kapitbahay at ako ay isinakay. Salamat! Pagkadating ko naman doon sa kumbento ay dumating na rin itong mag-asawa upang sunduin ako kasi magtuturo kami doon sa barangay Metalsa. Malayo-layo rin itong aming biyahihin. Ang mahabang biyahe ay isang karanasang puno ng pagtitiis, pagtuklas at pagkatuto. Bagamat nakakapagod ang matagal na paglalakbay, nagbibigay naman ito ng pagkakataong makakita ng magagandang tanawin, makakaranas ng iba't ibang lugar at makabuo ng mahalagang alaala kasama ang iyong kasama, pamilya man o kaibigan. Sa bawat kilometro ng paglalakbay, natututuhan nating maging matiyaga at pahalagahan ang bawat sandali. Yayaman tayo! Halos na nakakasulubong namin ay kakilala nitong mag-asawa kasi lagi na lang bumati at tumutot ng tumutot. Eh ang sabi ko, mayaman sila sa kaibigan. Hindi man tayo mayaman sa material na bagay at sa karangyaan, simpleng buhay lamang tayo, mayaman naman tayo sa kaibigan. Yayaman tayo! Fast forward na tayo mga mare, nakapagturo na kami dyan sa mga mag-aaral ng Barangay Metalsa Elementary School. Hinihintay na lamang namin ang aming sundo at heto na nga, naririto na. Salamat! Nagsisakaya na kami diyan mga mare, ang kasangkas na naman. Sabi ko nga sa kanilang magjowa, napakalakas ng kanilang motor kasi kayang-kaya kaming tatlo. Salamat! Bumabiyahe na uli kami mga mare. Ang mahabang biyahe ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa destinasyon, kundi pati na rin sa mga karanasan at aral na nakukuha sa buong paglalakbay. Salamat! Yayaman tayo! Tulad ngayon mga mare, ngayon lamang ako makakarating dito sa Evangelista National High School. Ngayon ko lang nasilayan yan mga mare, kahit ako'y dito na ipinanganak sa Oriental Mindoro ay hindi ko pa yan nakikita. Ngayon lamang. Salamat! Yayaman tayo! Buti na lamang ako ay nagkatikis na. Maaga pa yan mga mare, kaya dito muna kami tatambay. Ako nga ay nagpalis na muna dito kay ate, baka mamayang hapon ay suswertihin. Salamat! Binilhan ako dyan ni madam ng mami. Salamat! Magme-merienda muna kami at mamaya naman ay magtatanghalian kasi mamayang 1:30 pa ang aming pagtuturo dito sa Barangay Evangelista Elementary School. Maya-maya naman mga mare, aba ay bumili si madam ng ice cream. Salamat! Daladala ko na rin diyan ang cellphone ng aking tatay kasi ako ang taga-edit nun sa kanyang vlog at ako na rin ang nagpo-post, ay kailangan lagi araw-araw ay may post. Ngayon maghapon kami dito sa pagtuturo. Nang alas 12 na mga mare ay kumain na kami ni madam. Nung hindi pa kami kumakain, sabi ni madam, ano kaya may makakakilala kaya sa iyo dito? Sabi ko naman ay pakiramdaman natin po madam kung mayroon. Aba, nakakatuwa naman ang mga eskwela dito. Kilala si Yayaman tayo! Sila naman yung may-ari ng restaurant na aming tinambayan. Tuwang-tuwa rin sila kasi ang apelyido nila ay tayo. Halos kasi ng mga eskwelang naroon kanina ay ang sabi lagi, Yayaman tayo! Yayaman tayo! Si ate na nakapula nung makita ko ay ang sabi, Yayaman tayo! Salamat! Maraming salamat din sa mga nakatricycle at nanonood din sila ng videos ko. Naririto na nga kami sa gym ng Barangay Evangelista Elementary School at kami diyan ay nagpicture-picture habang hindi pa oras at ako naman ay nag-aaral ng aralin na ituturo ko sa mga bata. Kami ay mga katikista, maya-maya may darating pa kaming mga kasama. Ang pagiging katikista ay isang marangal na tungkulin na nangangailangan ng pananampalataya, pagmamahal at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Dumating na rin itong iba naming kasama. Salamat! Ang pagiging katikista ay isang bukasyon na naglalayong magbahagi ng pag-asa, pagmamahal at gabay upang mailapit ang bawat isa sa ating Panginoong Diyos. Hello everyone! Ako si Miriam sa pagbablog. Yayaman ako. Yayaman tayo!